magpatawad. Well, ngayong araw na ito tayo ay humihingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal. Pero bahagi ho na tayo na niya hindi na magpatawad. At hindi lang basta 7 beses. Ang ibig ko sabihin ng 7 sa mga Israelita ay walang hangganan. Infinite. Kaya tawag natin ay infinity. Pero binigyan din ito na Jesus natin. Hindi lang 7 times 7. Ngunit 70 times 7 times. So bahagi yun na kung saan ay pinaalala sa atin natin talagang walang katapusan. At dapat sanayin natin yung ating sarili na magpatawad. Una, bahagi o sabi nga natin, bakit nahihirapan tayo magpatawad? Sapagkat hindi maliwanag sa atin kuminsan yung pagkakaiba ng katarungan at ng pagpapatawad. Hindi nangulugan na pag pinatawad mo, hindi na siya ihingi ng kapatawaran ng katarungan sa kanyang kalalagayan. Hindi ho. Nandun pa rin ho yung tinatawag natin katarungan. Kaya yan po yung kahalagahan ng purgatorio. Pagkakataon na kung saan huwag natin kalimutan yung ating purgatorio na makita ko na sa Ebanghelyo yung ibinabilang po hanggang makabayan sa kanyang utang. Pero hindi nangulugan na hindi mo na pinabilang po, hindi nangulugan na hindi mo na babayaran. Iba yung kaya ng bayan kasi ay gawa ng iniling noong husgado ang lahat mong ari-arian at pati yung anak mo asawa ipinagbiling alipin. At maaari ikaw rin ay ipagbiling alipin hanggang makabayad ka sa iyong utang. So yung sinabi na hindi nangulugan na dahil hindi ka na pinakulong, hindi nangulugan na hindi ka na pinabayad. Wala ka ng obligasyon na ikaw ay magbayad. Kaya nga yan yung kahalagahan ng purgatorio. So hindi mo nangulugan na kapag pinatawad mo yan, hindi nangulugan na hindi na yan magbibigay ng hinihingi na katarungan. Iba yung hinihingi na katarungan. Kinakailangan pa rin. Pero ibig sabihin, kapag pinatawad mo na, ay ibig sabihin, wala na yung sama ng loob sa iyong dibdib. Pangalawa, kaya mo pinatawad ay gawa na ito ay pagkilos na kung tutuusin ko ay naunawaan natin yung pagpapatawad ng Diyos. Huwag natin kalimutan na yung pagpapatawad ng Diyos, yun ang higit na mahalaga na maging bahagi natin. Kaya tayo ay handang magpatawad kasi nga pinatawad tayo ng Diyos. At kung tutuusin sa panalangin natin sa Ama namin, yun ay isa sa mga panalangin na mayroong kung tawagin natin ay kondisyon, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nangumpisan, nangumpisan ka, humingi ka ng tawad, pinatawad ka. Kailan kung ikaw ay hindi ka nagpapatawad, suspended. Suspended. Bakit? Kasi hindi mo talaga naiintindihan
yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya, kung tutuusin, hindi mo rin naiintindihan kung bakit ka humihingi ng tawad. Kaya kung talagang bukalo sa iyong loob na ikaw ay patawarin ng Diyos, dapat matuto kang magpatawad. Maliwanag yun, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pangatlo, ito ay para tayo ay mahigit nating pakinabangan ang pagpapala ng Diyos. Ito ay isang pagpapalaya. Alam niyo, kapag ikaw ay may sama ng loob sa tao, kapag palagi mo nakikita yung kagaling mo, kahit na kuminsan anino mo, anino lang ng tao, ano mangyari? Tali. No? So, ibig sabihin, nagiging bilanggo ka, no? Ng sarili mo kagagawan. Na maaaring nangyari ito, 1 taon, 5 taon, 10 taon, 20 years, o maaaring 50 years na nangyari. No? Pero hanggang ngayon, ay nagdudulot sa iyo ng paghihirap. Bakit? Tapos na yung ginawa sa iyo. Bagaman maaaring yung epekto ng ginawa sa iyo, nakikita mo pa rin, pero wala na yung sakit kasi nangyari na yun eh. Matagal na. Kaya kung natusin yung pagkamatawad sa mga taong nagkasala, isang pagpapalaya. Pagpapalaya ng alin? Na sinong pinamalaya mo? Ang iyong sarili. No? Hindi o yung taong pinapatawad mo. Kasi nga sabi nga natin, ay yung unang pamantayan natin, yung kaalagaan ng katarungan at pagpapatawad, iba yun. No? Kaya nga sabi ko nga, dapat naintindihan natin yung kaalagaan ng purgatorio. Pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Patawarin mo man yan o hindi, ay sigurado alin, yan ay hihingan ng katarungan. Kasi yun ang purgatorio eh. Exact justice. Kaya lang, kung minsan, hindi justice ang hinihingi natin. Revenge. Kasi gusto natin, sa harapan natin mismo, maibigay yung hinihingi ng katarungan. Kung minsan, gusto natin natin, tayo ang maniningil sa kanyang ginawang kamalian. Hindi po yung justice. Revenge yun. So, hayaan natin ang Diyos. Sabi nga ay, revenge is mine, says the Lord. So, pero yun din, pagpapalaya. Pagpapalaya sa sarili natin, na huwag natin hayaan na tayo ay mapuno ng galit. Gawa ng ginawan tayo ng masama. Tayo na ginawa ng masama eh. Tayo pang nagagalit. Ay tayo pang nahihirapan gawa ng ating galit. Ay lalo tayong kabawa. Panghuli, ay alin. Sabi nga natin, to err is human, to forgive is divine. Nais ng Diyos na kaya tayo magpapatawad ni Arit. Makibahagi tayo sa kanyang pagkilos. Pagkakataon mo yun. Kasi hindi yung madali magpatawad. Mas madali yung gumanti. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Kaya nga, sa pagkakataon na binibigyan tayo na higit na pagkakataon na magpatawad tayo. Kaya nga maganda ko yung lalong-lalo na yung mga umaten na ating healing session tuwing linggo. More than 1 year na tayo. Makikita niyo palagi yung yung unang prayer ay yung una ay protection prayer. Pangalawa ay yung prayer against one's enemies. Kasi
na nagpapabigat po yun sa ating buhay. Yung kapag nagtanim tayo ng sama ng loob sa mga taong mga kaaway natin o gumawa ng masama sa atin. At higit sa lahat, ay kapag tayo ay nasanay tayo na magpatawad, humingi ng panalangin na tayo ay magpatawad, ay sabi lang natin, huwag natin kalimutan natin, nagiging mukha tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Yun ay bahagi ng ating pagkakaisa sa Diyos na kaya tayo nakapagpapatawad ay gawa ng kanyang awa at pagpapala. Dumadaloy sa atin yung pagpapatawad ng Diyos. Bakit tayo nakapagpapatawad? Gawa ng pagpapatawad ng Diyos. Kasi hindi natin pwede magawa yun simply out of human faculties. Hindi. Makalangit to ang pagpapatawad. At yun rin, maliwanag natin, kumikilos ang Diyos sa atin kasi nakikisa tayo sa pagpapatawad ng Diyos. Na sabi nga natin ay dumadaloy sa atin ang ugat ng kanyang pagpapatawad na kanyang ipinakita mula doon sa krus sa Kalbaryo at naging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya bahagi yung pagpapatawad niya isang biyaya. Hindi lang basta isang biyaya, maka-Diyos na biyaya. At ipagpasalamat namin yun kasi nakikisa tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Every time na tayo ay nagpapatawad, at kung tutusin, continuous yun bahagi yun. Hindi mo naman kalimitan, one-time event lang yung pagpapatawad. Kasi lumalalim yun lumalalim yung galit. Pero yung pagpapatawad, lumalalim din. Kaya kapag tayo nasanay na magpatawad, mas madali na tayo magpatawad. Pero kapag hindi tayo sanay na magpatawad, sigurado rin mo yun, mahihirapan tayo magpatawad. So ito yung idulog natin sa harapan ng may kapal. Magpasalamat tayo at hilingin sa buong may kapal na tayo ay tunay na makinabang sa biyaya ng